Mula sa bulwagang pambalitaan ng City Information Office, narito ang mga balita sa linggong ito. Katapangan at pagtulong ng Kidapaweño sa kapwa, kinilala ng LGU Kidapawan. Narito ang report mula kay Lawrence Madilozo. Likas na sa mga Kidapaweño ang maging mapagmahal sa kanilang kapwa, gayon din ang kahandaang makatulong kung kinakailangan. Nitong October 5, 2025, isang Romeo Villacorta na inanod ng baha sa Barangay Amasyon na kinalaunan ay natagpuan ang bangkay nito sa Purok 3 New Lawaan River, Samlang, Cotabato. Si Ramses K. Sila, na residente rin ng Barangay Amasyon, ang isa sa nagpursiging mahanap ang inanod na biktima hanggang sa matagpuan ito. Ang katapangan at pagsisikap ni Sila na makatulong kay Villacorta ay larawan ng makabagong bayaning lubos na nagmamahal sa kanyang kabarangay. Kinilala ng lokal na pamahalaan ang nagawang ito ng isa sa kanilang mamamayan. Patunay na sa lahat ng panahon, ang Kidapaweño ay handang tumulong at ibuwis ang kanyang buhay, mailigtas lang ang kanilang kapwa Kidapaweño. Bilang pagkilala kay Sila, pinagkalooban siya ng City Government of Kidapawan ng sertipiko ng pagkilala, isang papel na magiging pamana sa kanyang mga anak na mayroon silang ama na tutulong kung kailan kailangan ng pamilya at mga kababayan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Lawrence Jun Madilozo ng City Information Office. Mga barangay ng Kidapawan City bumuo ng contingency plan para tumugon sa panahon ng kalamidad at emergency. Narito ang report mula kay Julayka Kate Ganancial. Matagumpay at nakabuo na ng kanilang contingency plan ng iba't ibang barangay ng lungsod. Tinuruan ng mga kagawad ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang mga barangay official sa pagbuo ng contingency plan. Laman ng contingency plan ang mga impormasyon sa tamang pagtugon sa panahon ng kalamidad, aksidente o emergency na posibleng mangyari sa bawat barangay. Sa pamamagitan nito ay mas mapatatag at mapahusay pa ang maagang responde sa anumang sakuna para sa mga mamamayan ng barangay. Ang pagbuo ng contingency plan ay nakapaloob sa Republic Act 10121 o DRRM Law at sa Republic Act 7160 o Local Government Code of the Philippines. Ginawa ang 2-day training sa RC Martinez Resort sa Barangay Muaan ng lungsod. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Julayka Kate Ganancial ng City Information Office. Poultry Racers sa Kidapawan, sinanay sa pagpaparami ng manok bilang livelihood program ng city government. Narito ang report mula kay Rachel Abelia. 20 mga magsasaka ang nagtapos sa training kung papaano maparami ang manok sa Kidapawan City na makakatulong sa pangkabuhayan ng mga poultry racers sa lungsod. Nito lang Martes, October 21, 2025, ginanap ang ceremonial turnover ng mga poultry sa mga beneficiaries. Mismong si City Mayor Atty. Jose Paulo Evangelista at dating Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol ang nanguna sa turnover na sinaksihan ng mga barangay officials at ilang mga empleyado mula sa city government. Naroon din upang sumaksi si City Veterinarian Dr. Eugene Gornes at City Agriculture Marisa Aton. Kasabay nito ang pagpirma ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng city government at ng poultry racers beneficiaries. 60 piraso ng mga manok Pinoy ang matatanggap ng bawat beneficiary para alagaan hanggang sa mangitlog ang mga ito. Ang Braveheart Farm sa Barangay Paco na rin ang magsusupply ng feeds upang matiyak na siksik at malaman ang mga manok. Libre ring ipapagamit ng farm ang kanilang incubators kung nanaisin ng mga beneficiaries at bibilhin na rin nito ang mga sisiw bilang bahagi ng kasunduang buyback program ng Braveheart Farm at City Government. Positibo naman si dating Kalihim Piñol na maging free-range chicken capital ng Cotabato ang Kidapawan City dahil sa suporta ng mga opisyal ng lungsod sa programa. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Rachel Abelia ng City Information Office. Office of the Vice President, nagpaabot ng tulong sa mga apektado ng gulo sa Barangay Malinan. Narito ang report mula kay Leo Umban. Walang lugar ang karahasan at gulo sa Kidapawan City dahil ang tanging hangad lamang ng lokal na pamahalaan ang mapayapang pamayanan para sa lahat ng mamamayan nito. Nitong linggo, ilang mga mamayan ng Barangay Malinan ang lumikas sa kanilang mga tahanan dahil sa sumiklab na kaguluhan sa nasabing barangay.
may mga residenteng pansamantalang nanatili sa mga evacuation center. Nitong October 17, 2025 ay personal na binisita ng mga kawani ng Office of the Vice President ang mga naapektuhan ng kaguluhan kasama ang City Social Welfare and Development Office at mga representante ng Department of Health Region 12. Namahagi sila ng food packs at hygiene kits bilang tulong sa mga pamilyang hindi na nakabalik sa kanilang mga tahanan. Gayon din ang iilan pinayagan na manatili sa kanilang mga bahay hangad ng mga bumisita at ng Kidapawan City LGU na humupa na ang gulo at maayos ng anumang problema sa nabanggit na barangay upang muli na ring makapamuhay ng normal at mapayapa ang lahat. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Leo Umban ng City Information Office. Kasal, idinaos sa IMCU sa isang ospital sa Kidapawan City. Pakinggan natin ang report mula kay Von Clark Herrera. Malayo sa tradisyonal na kasalan na maingay, maraming bisita at may bonggang-bonggang handaan. Ito ang aktual na nangyari sa loob mismo ng Intermediate Care Unit or IMCU ng Madonna General Hospital sa Kidapawan City, kung saan pinag-isang dibdib ni Mayor Pao Evangelista ang magsing-irog na halos 3 dekada nang nagsasama. Saksi ang mga doktor at mga nurses. Ikinasal ni Mayor Pao ang mag-asawa kung saan may karamdaman sa puso ang groom at nakahiga ito sa kama sa loob mismo ng IMCU. Sabi nga ni City Civil Registrar Attorney Christopher Cabilin, nasaksihan niya ang pag-iisang dibdib na walang festivity bagkos nangangailangan ng urgency sa ngalan ng pag-ibig. It was a marriage by articulo mortis solemnized in the tender boundary between life and death, where vows are spoken with trembling voices yet with deepest sincerity. Ayon pa kay Atty. Cabilin. Marami man ang nakapilang schedules ni Mayor Pao, sumugod ito sa ospital upang isakatuparan ang pag-iisang dibdib ng magsing-irog. Sa pagkakataong ito, ang alkalde ay hindi lang opisyal kundi saksi sa pag-ibig, even in the life's most fragile hour, kwento pa ni Cabilin. Hindi din naiwasan ng nurse sa ospital ang kanyang emosyon, maging ito ay nagbahagi din sa kanyang social media account sa wagas na pag-ibig na hindi natinag kahit pa ng pagsubok sa buhay. To the couple, congratulations, best wishes and my prayer for healing. May this bond be the greatest medicine, ayon sa post ng nurse ng Madonna General Hospital. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Von Clark Herrera ng City Information Office. Namamahala sa mga health facilities, tinuruan ng city government sa tamang proseso kaugnay ng live birth at death registration. Narito ang report mula kay Lloyd Kenzuwasay. Sa layuning maiwasan ng fake registration sa live birth at death certification, nagsagawa ng orientation ang City Civil Registrar sa mga may-ari ng health facility sa lungsod. Tinuruan ng mga ito ng tamang proseso sa pagpapatala ng mga bagong silang ng mga sanggol, pati na rin ang tamang paraan sa pagpoproseso rin ng birth certificates. Alinsunod dito sa Administrative Order No. 1 Series of 1993 para sa tamang registration ng live birth at death certificates. Sumailalim ang ilang mga health facility gaya ng ospital at maternity clinics sa isang araw na training workshop kung saan lecturer ng seminar si City Civil Registrar Attorney Christopher Cabilin. Ipinaliwanag niya ang maligal na panuntunan ng tamang pagparehistro kung saan ay tinuruan din niya ng tamang pag-fill out sa entries ng civil registration ng mga health facility. Malaking pakinabang ayon pa sa ilang mga lumahok sa seminar ang mga paliwanag ng CCR para makaiwas na rin ang kanilang pasilidad at mismo ang kanilang pasyenteng nanganak o pumanaw dito sa mga resulta ng maling civil registration. Maiiwasan din ang fake registration dahil kinakailangan na ang endorsement letter na nakadirekta sa CCR mula sa mismong health facility. Mayroon lamang 30 days na palugit ang binibigay ng batas para sa civil registration. Payo naman ang CCR sa health facility na iwasan ang delayed registration para na rin maiwasan ang problemang idudulot nito sa mismong nakarehistro sa hinaharap. Ginanap ang nasabing training workshop sa Liga ng Barangay Hall. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Lloyd Kenzuwasay ng City Information Office. Canopy 25, suportado ng Office of the Vice President. Narito ang report mula kay Chayla Baldos.
Patuloy ang pagtatanim ng punong kahoy sa lahat ng lugar na nasasakupan ng lungsod ng Kidapawan bilang bahagi ng programang Canopy 25. Kaya naman nitong October 14 at 15, 2020 kasama ang mga kawani ng Office of the Vice President at mga representante ng Kidapawan City LGU ay inakyat nila ang Mount Apo at nagtanim ng nasa 700 na tinikaran tree. Nakiisa rin dito ang mga kawani ng Kidapawan City PNP, Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, Department of Environment and Natural Resources, Department of Tourism, mga porters, guide association at ilang mula sa Energy Development Corporation. Ang Bundok Apo ay kayamanang maituturing ng mga Kidapawenyos. Kaya naman lahat ng hakbang na maprotektahan ito at mapangalagaan ay ginagawa ng lokal na pamalaan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, Chayla Baldos. Kidapawan City LGU nagpadala ng 1 million pesos tulong para sa mga biktima ng lindol sa Bugo City, Cebu. Narito ang report mula kay Sheila Panerio. Hindi na nagdadalawang isip pa ang Kidapawan City LGU at agad itong tumugon para tulungan ang mga biktima ng lindol sa Bugo City sa Cebu. Naniyanig ng magnitude 6.9 na lindol kamakailan. Ang insidente ay kumitil sa dosi-dosi ng buhay at sumira sa mga infrastruktura sa malawak na bahagi ng Cebu Province. Ramdam ng mga Kidapawenyos ang hirap at pighati dahil nakaranas din ng kahalintulad na trahedya ang lungsod taong 2019. Kaya naman upang makatulong na maibsan at mabawasan man lang ang hirap na nararamdaman ng mga taga-Bugo, nagpaabot ng 1 milyong tulong ang lokal na pamahalaan at ang mga Kidapawenyos. Halagang maaaring magamit ng lokal na pamahalaan ng Bugo na makapagpaabot pa ng tulong sa kanilang mga mamamayan habang unti-unting bumabangon at bumabawi sa trahedya. Bukod sa pinansyal na tulong, patuloy ang pagdarasal ng mga Kidapawenyos para sa mga taga-Bugo upang maging ligtas ang lahat at sa lalong madaling panahon ay makabalik na rin sa dati nilang buhay. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Sheila Panerio mula sa City Information Office. Mga opisyal ng Kidapawan City Tourism Council nanumpa na. Narito ang report mula kay Metosila Ocalenia. Ang mas maipakilala, pagyamanin at mas palaguin ang turismo sa Kidapawan City, ito ang ilan lamang sa mga hinahangad ng bagong hanay ng mga opisyal ng Kidapawan City Tourism Council. Sa pangunguna ni City Councilor Dr. Philbert Malaluan na Chairperson din ng Committee of Tourism at Vice Chairperson Blanca Fe Isla, kasama ang ilan pang mga opisyales, ay nanumpa sila sa harap ni City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista at mga kawani ng lokal na pamahalaan. Kalakip ng kanilang panunumpa sa kanilang mga bagong katungkulan ay ang patuloy na pakikipagtulungan sa Department of Tourism, Philippine Tourism Authority at iba pang tanggapan na tiyak na makakatulong sa turismo ng lungsod. Ilan sa mga kasama sa naitatag na Tourism Council ay ang mga opisyalis ng mga organisasyon sa lungsod na mula sa mga nagmamay-ari ng mga hotels, resorts, restaurants, culture and arts facilities, transport group, at ilan pang industriya sa lungsod na nakikinabang sa mga bumibisita sa lungsod. Ang pagpapakilala sa lungsod bilang tourist destination ay magiging mas madali kasama ang nasabing komite. Lalo pa at patuloy ang pagtutulungan ng bawat Kidapawenyo rito mula sa pagpapanatili sa mayabong na kalikasan ng Mount Apo hanggang sa mga agri-tourism sites at ilang pang mga tourism destination na matatagpuan sa Kidapawan. Para sa Let's Go Luntian Kidapawan Report, ako si Metosila Ocalenia mula sa City Information Office. Canopy 25 patuloy na umaani ng suporta mula sa pribado at relihiyosong grupo. Narito ang report mula kay Limuel Macatol. Nangunguna pa rin sa adikain ng mas nakararami ang pangangalaga sa kalikasan at pangarap maibalik ang ganda at puntiang kapaligiran na nag-iisang tahanan ng tao ang mundo. Kaya naman ang Canopy 25 na programa ng lokal na pamahalaan ng Kidapawan ay patuloy na umaani ng suporta mula sa academic, fraternity groups, mga mag-aaral, environmentalist at kahit pa ng mga relihiyon. Magkaiba man ang paniniwala ng lahat, pinagbuklod at pinagkaisa naman ng bayanihan lalo na kapag ang usapin ay ang pangalan
pangangalaga ng kalikasan. Nitong Lunes, 4 na mga gagmayng Kristohanong Katilingban o GKK at mga musikero ng lungsod ang kinilala ng lokal na pamahalaan sa pagtanim ng 1,220 na punong kahoy. Nasa 245 na mga seedlings ang naitanim ng Nazareth Baptist Church, Amas. 550 naman sa San Vicente Ferrer, Masibulik. Ang Seventh-day Adventist Junction naman ay nakapagtanim ng 200 at 225 naman sa Jesus Christ is Lord Junction. Habang ang grupong Buyaks Organization ay nasa kabuang 300 na mga seedlings. Ang Canopy 25 ay patuloy pa rin isinasagawa at sinusuportahan ng City LGU upang maprotektahan ang kalikasan. Hindi lang ngayon kundi pati na rin sa mga susunod pa na henerasyon. Para sa Diskuluntiang Kidapawan Report, ako si Lemuel Macatol ng City Information Office. And yes, Jelay, we are sending 316 delegates para sa Batang Pinoy 2025 na gaganapin dyan sa General Santos City. 268 athletes and 48 coaches. Advance congratulations para sa ating mga atletang Kidapawenyo and we are proud of you. And konting reminders po sa ating mga coaches at lalong-lalo na sa mga athletes dahil pabago-bago po ang ating panahon ngayon, ugaliing magdala ng payong and stay hydrated. And 62 days na lang, Pasko na! At yan ang nakalap naming mga balita sa linggong ito. Ako si Jaleka Kate Canansyal. At ako si Rizal Veliote kasama si Lawrence June Madeloso sa camera. At ito ang CIO News.